Buti na lang talaga meron ka nitong librong to kasi talagang nahirapan akong hanapin to. Thank you so much. You're welcome. Basta, galingan mo sa law school. Of course! I will take this as a challenge para maging mabuti akong lawyer. Kagaya mo. Ate, the other day, kasi ako yung nag-abot ng formal letter kay Era tungkol dun sa pagpapa-freeze ng assets si Attorney Meredith. Ate, malala na ba talaga yung sitwasyon ninyo? Tapos may hatian pa ng mana na nangyayari. Tapos ikaw pa yung nag-file ng partition case. Oo, Trixie. Ako yung nag-file ng partition case. Ako din yung nag-request na ma-freeze yung mga assets ni nanay. Pero Trixie, wala naman talaga akong habol dun sa mana eh. So, bakit mo ginawa yun? Gusto ko lang kasing protektahan si Era. Pero wala pa akong nahahanap ng matibay na ebidensya laban kay Attorney Alon. Malakas talaga yung kutob ko na gagamitin niya lang si Era. So, sa tingin mo, pinipirahan lang siya ni Attorney Renan? Kasi Trixie, tingnan mo. Parang bigla na lang nagmamadali na magpapakasal sila, tapos wala pang prenup. Tapos, kung ano-ano pang property si nanay yung binibenta nila. At nung nag-file ako ng kaso, masyadong affected si Attorney Alon. Sumisingaw pa sa kasong hawak namin. Parang may tinatago talaga eh. Oh my gosh! Sana hindi totoo. Kasi, ate, kung makikita mo ngayon si Era sa office, sobrang in love siya kay Attorney Renan. Kaya kung may masamang balak siya, sure na heartbroken si Era. Pero, ate, di ba, wala pa namang solid proof? Sana nga mali ako, Trixie. Pero natatakot ako eh. Baka tip of the iceberg lang tong tungkol sa pera. Sa kung ano mang pinaplano ni Attorney Alon kay Era. Sa aming magkapatid. Well, ate, whatever the real deal is, if you keep fighting with Attorney Era, she won't trust you anymore. The more you push her away, mas lalo siyang didikit kay Attorney Renan. Feeling mo, red flag pa nga si Attorney Renan, di ba? Ate, paano mo matutulungan si Era kung wala ka sa tabi niya? Are you really protecting her? Ngayon na war mode kayo sa mana?